Hello, good morning. It's a beautiful morning. Hallelujah. Sa sining nga morning o kung sining nga tion, I want to share a message about sa article nga akon bala nga nakita ka nabasa na hanungod sang pencil o kung lapis. There are 5 important lessons about pencil nga sa diin magamit man naton kag ma-apply man naton sa sa aton mga kabuhi. Number 1, to be the best pencil, you must allow yourselves to be healed and guided by the hand that holds you. Ang aton kabuhi mga kauturan mangin manami man gid ini siya nga sa diin kung ginaalaw naton nga ipag-guide naton sa isa ka kamot nga sa diin may matahom nga mga plano para sa aton. Amen. Hallelujah. Praise God. A pencil is of no use until it healed and guided. Tuod gid na sa ang lapis hindi ni siya mangin useful o kundi ni siya magmaayo kung hindi ni naton pagkaptan kag isulat. You will be able to do many great things but only if you allow yourselves to be healed in God's hands. Mga kauturan, hindi ang aton kabuhi do katulad man isang lapis nga kung i-allow naton ang Ginoo nga magakapyot kag magaguide sa aton nga mga plano kag mga desire, ang Ginoo magapakita sa mga dalagko kag mga maayong butang nga sa diin kita makahimaya kag magapasalamat sa iya kag ang Ginoo magagamit sa aton. If you allow yourselves to be healed in God's hands, we must abide in Jesus. Kung gusto naton nga maging success, kung gusto naton nga maging maayo ang aton mga kabuhi, we must abide in Jesus. Kay hambal niya gani sa John chapter 15 verse 1 to 5. I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. O, liwaton ko ha. Apart from me, you can do nothing. Mga kauturan, kinanglan, we must abide. We must abide in Jesus because without Jesus, we are nothing. Okay? We must remain in Christ. Dapat magapabili na kita sa iya. Magapabili na kita sa iya. We must be loyal to Him. No, hindi lang kay magapabilin kundi mangin loyal gi kita sa iya. Agud to nga sa diin ang Ginoo magahimo sa mga dalagko ka mga miraculous things sa aton mga kabuhi. Number 2, in life, you will undergo painful sharpenings which will make you a better person. Ang lapis, kinanglan gid na saya antes na sa tuyo nato yung gamiton, kinanglan maka-undergo gid na saya sang sharpening. I-sharpen ta gid na sa agud to nga mga mapuslano na sa kag mahimo naton nga magamit. So, a pencil is of no use until it has been sharpened. Okay? So nasiling ko na kinanglan i-sharpen tagid siya antes naton gamiton. You will experience a painful sharpening from time to time. Ang pag-sharpen sa lapis o sa pencil do katulad na sa sang aton nga kabuhi nga sa diin maka-experience kita sa mga painful nga mga problema time to time sa aton kabuhi. By going through various problems, but you'll need it to become a stronger person. O kigid nga makaangkon kita o kung maka-undergo kita o kung maka-experience kita sa mga madamo nga mga problema, nagakasari-sari nga mga problema, kay kinahanglan gina naton mga kauturan, agud to nga sa diin, we will become a stronger person. Kay ang problema, kag ang pag-sharpen sa aton nga life, amo ni sa ang magahimo nga mangin, we will become a stronger person. We have our mountains and our valleys. Okay. So sa aton mga pagkabuhi sa sining kalibutan, may mga bukid kita nga mga problema o kung bukid nga ginatawag naton sa nga problema. Kabudlay gid kun ara kita sa bukid o kung dikto kita magalakat o kung magakadto kita sa bukid. Ang aton alagyan hindi manami, hindi planudo, ay nagapasaka, nagapanaog, hindi maayo kag mga rough road pa kag kadamo sa mga kabudlayon, hindi pareho sa dalan nga sa highway nga magakatang tuloy-tuloy sa bukid hindi amo. Kag mabatyagan tagid ang kabudlayon, ang kainit, ang kakapoy nga nagalatas kita kung magalakat kita sa bukid. But then mga kauturan, in spite sa sinang mga kabudlayon kag inang mga latas naton nga mga kabudlayon, aton lang nga muklaton ang aton mata while nga nagalakat kita
sa kabukiran, muklaton naton ang aton mata, kag tan-awo naton ang beauty nga sa diin ginhimo sang Dios sa mga kabukiran. Makapawaw kagid, kag makapa-praise the Lord kagid. It's because of the beauty nga ginhimo sang Lord sa mga kabukiran. The same man sa aton mga kabuhi. Kung may mga problema kita, hindi kita maga-focus gid sa aton mga problema nga magapasandad sa aton, makapabudlay sa aton, makapasakit, kag pa-discourage sa aton, makapa-depress, kundi let's open our spiritual eyes, let's open to God, kag hatag kita sa iya sa aton nga mga lulan sa iya, mga problema naton, mga burdens naton ihatag naton sa iya. Ang problema, mga kauturan, nagabulig ini sa aton nga sa diin matrain kita nga may perseverance, may hope, may ara kita patience, ka gina-shape ang aton mga kabuhi sa mga problema nga nagaabot sa aton to become a stronger and better person. Suffering also allows us to rely upon on God and not trust in ourselves. Namo gid ni siya ang the best gid nga ma-learn naton sa sininga lesson nga sa diin, mga kauturan, kung may mga suffering sa aton mga kabuhi, gina-allow ini sang Ginoo, gin-allow yan remember, wala yan ni ginhatag sa aton ha, kundi gin-allow niyas ni Lord, agud to nga sa diin, pinaagi sa aton mga problema, maka-learn kita sa pag-rely sa Ginoo, kag magasali kita sa iya, hindi sa aton kaugalingon, kundi sa iya alone, sa iya lang gid ahaw, nga kita magasalig sa Dios. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, number 3, you can always correct the mistakes you make with an eraser. Ang ang lapis, may ara na siya eraser, di ba? May eraser na siya ang lapis. A pencil without an eraser cannot correct his mistake. Tama. Kung ang lapis nga wala siya wala siya sang eraser, hindi siya makakorek sang mistakes. As Christian, we need to correct the mistakes that we make. Sa aton man bilang nga Kristohanon, kinanglan man naton, tan-awon man naton, kinanglan naton nga i-correct man ang aton nga mga mistakes. We can do that by asking for God's forgiveness when we repent our sins. Sa pag-erase ang aton nga mga mistakes, mga kauturan, ang pamaagi, nagahambal dira sa 1 John 1:9 nga sa diin, makakorek lang ta sa aton nga mga mistakes kung if we confess to God sa aton nga mga kasalanan. Sini sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amo lang gini sa iyang pamaagi, mga kauturan, nga matinluan kita, ma-erase ang aton mga mistakes, ang aton mga iniquities, ang aton nga mga malaway sa aton mga kabuhi, pinaagi sa pag-confess sa Lord. And the Lord Jesus Christ is faithful, He is loving, He is patience sa aton nga sa diin, and He is very understanding nga sa diin, kag He is so grabing love niya nga mapatawad niya kita if we come to Him kag hatag sang aton nga kabuhi sa iya. Hallelujah, praise God, thank you Lord. Okay, number 4, what is important is what? Nga kinanglan gid naton nga i-correct, nga ako nang langgid naton nga mangin maayo o kung i-correct naton ang aton nga mga mistakes. Tungod nga sa diin sa number 4, hambal niya, what is important is what is inside you. Ay mga kauturan, ang importante hindi ang aton pangwa, ang importante ang aton nga pangsulod. A pencil needs its best to be on the inside. Ang nami iya nga ang nami nga pencil, ang inabala ang iya nga sulod manami. May isa ko short nga illustration sa akin na experience. Nagbakal ko sang pencil nga tama gid bala tama bala sa iya ka baratuhon. Kagdason sang ginapanitan, kung siya nga ginapanitan, nagakabali ang iya na bala nga ang material nga among ginasulat naton. Nagakabali asa na lang nga naupos ang natabo amo sa diin, ginhaboy ko na lang siya, hindi mo na mapuslan. Mga kauturan, ang aton nga kabuhi kung hindi man ni naton pagtinluan, hindi naton pag-correct, hindi na kita mangayo patawad sa Ginoo ng mga kasalanan, then ang Ginoo magatinlo sa aton, then ang aton kabuhi hindi ni naton mapuslan.
Kinanglan gid ang kabuhi naton kinangin mangin useful gid sa Ginoo kay amo gini purpose niya sa aton mo mangin useful gid ta sa Lord. So number 5, sili niya everything you will always have a mark. Kay dapat tinluan nato ng aton kabuhi pinaagi sa pagpangayo sa aton mga kapatawaran sa aton kasalanan kay ang Ginoo gusto gid magamit sa aton agud to nga maibilin kita nga maayo nga marka sa aton pagpangabuhi sa sining kalibutan. A pencil when sharp and healed will always leave it mark. Kung ang pencil aton ni siya nga uyatan kagamiton dason kag aton isulat magabilin gid siya sa mga mensahe. Ang mga mensahe nga ibilin sang ano sa aton sang pencil like our mark that we leave or we live and others will either be good or bad. Ang pencil, ang mark nga mabilin sang pencil, ang mark nga mabilin tuod sang pencil nga sa diin kung mabasa naton ibasi kung ano man ang aton nga mabasa may ara good or bad. So sa aton man mga kabuhi, ang aton nga kabuhi may marka man na sa aton pagpangabuhi di. So we see to it nga ang marka nga ibili naton is not evil kundi maibili naton nga mark is good, no? We will try to do good to help others also. Kay kinanglan man kita nga mangin maayo agud to makabulig man kita sa iban nga mangin maayo man. Pero mangin maayo lamang kita kung ihatag naton ang kabuhi naton sa Ginoo nga sa diin siya ang magadirihir sa aton kabuhi, siya ang maga-shape, siya ang magaporma sa aton nga mangin isa kita ka maayo nga tawo. Nga kinanglan gid naton nga mangin maayo nga klase sang tawo o kung mangin maayo nga isa ka mga sumulunod ni Kristo ni Jesus Christ. Kay man mga kauturan, ang purpose sang Lord kun nga siya gusto niya kita nga mangin maayo ang aton nga kabuhi, it's because God wants to use you. Gusto gid ni Lord nga gamito niya gid kita. Paano kita magamit sang Dios? Magamit kita sa Ginoo by serving Him kag while serving him to preach the gospel nga ano naton ang gospel sa mga iban, itanyag naton ang word ni Lord, itanyag naton ang love ni Lord sa iban agud to nga sa diin ang iban man nga ara sa mga problema kasama kabudlayon kag kinawad-on sa ila mga kabudlayon, mga kauturan, sila man makapalapit sa Ginoo kag mag-rely man sila sa Lord kag mag-trust man sila sa Lord. Amo na mga kauturan nga sa diin sa sining 5 ka mga butang important nga mga lessons nga makuha naton sa pencil is like sa aton man nga kabuhi nga sa diin ang Lord nagapanuktok sa imo tagipusoon. Luyag niya nga i-change ang imo kabuhi nga halin sa malain pakadto sa maayo. And then ang Ginoo magagamit sa imo sa iya nga pag-alagdan in His service. So amo na ang pinakanami nga mark nga mabili naton diri sa kalibutan nga sa diin magamit kita sang Ginoo in service, magamit siya kita sa pagpangalagdan niya kag madamo ang mga tawo nga magpalapit sa iya, magpilo sa ilang mga tuhod, magabaton kay Kristo Jesus ng ilang person nga manluluwas, kag magaserbisyo man sila para magserbisyo sila to proclaim the gospel para sa mga tao nga wala pa nakabati. It's because nasa di nakita nila sa aton mga kabuhi. So salamat sa naton 5 ka mga importante nga bagay na hanungod sa pencil nga na-apply naton sa aton mga kabuhi. Kabay pa nga maka-learn kita sang lesson nga sa diin nga ang tuyo gid sang Dios sa aton nga gamito niya gikitaya sa iya nga pag-alagdan. Hallelujah, praise God. Salamat. Praise the Lord.